Kaugnay niyan, kunin natin ang reaksyon ng Partido ng Manggagawa. Kasama po natin si Ginoong Renato Magtubo. Siya po ang National Chairperson ng Partidong Manggagawa. Magandang umaga po sa inyo, sir. Welcome po sa Palatuntunan, sir. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Kasi. Magandang umaga, Amy. At ito na naman po, sa ikawalong taon, isa na naman po tayo sa mga nangungulelat pagdating sa mga karapatan ng mga manggagawa. Ano po ang reaksyon ng inyong grupo? Kami po ay naniniwala dun sa report ng International Trade Union Confederation kasi ito ay makatotohanang report. Sa katunayan yan, pumunta na rito yung International Labor Organization, nag-conduct ng high-level mission sa ating bansa. Bunga ng mga report na yan ng red tagging at harassment sa exercise ng mga on their right to organize and collectively bargain. Tapos, may mga recommendations yan. That was 2022, I think, January. So, ilang taon na. Hindi pa rin na-implement yung mga recommendations ng ILO na baguhin yung batas, sa security of tenure, dapat free ang exercise ng mga manggagawa sa kanilang right to organize, rampant pa rin yung red tagging. Actually, we lost count na sa mga maraming namatay na red tag. Kami particular sa Partido Manggagawa, meron kami isang organizer sa export processing zone na binaril Sa ngayon, wala pa. June 19, no? June nung 2019. No? So, hanggang sa ngayon, hindi pa fully implemented yung mga recommendations sa dapat merong Presidential Commission na tumitingin dyan sa rampant violations. Dapat ang mga guidelines to protect workers in their exercise sa kanilang rights to organize and collectively bargain dapat iangat na sa executive order para lahat ay may managot. Tapos yung mga batas na nakabinbin para dun sa ma-enhance yung exercise of freedom of association ng mga manggagawa ay hindi pa rin napasa sa Kongreso. So, yung mga bagay na yan ay nagresulta ng ganitong mga itsura sa coverage ng CBA out of 30,800,000 ng mga employed workers. Ang na-covered ng CBA wala pang 300,000, di ba? Tapos pag nag-exercise ka ng right mo to organize sa export processing zones at iba pa, may mga harassment na nararamdaman yung mga manggagawa. So, yan yung problema na tingin ko ay dapat aksyonan ng gobyerno at hindi maging pasibo, no? Passive yung at Department of Labor and Employment. At kung tuparin lang nila yung recommendations ng International Labor Organization, baka mawala tayo sa listahan ng ITUC. As worst country para sa manggagawa. Karinato, si Ginoong Alex Dolorosa, isang call center organizer, at isang Jude Tadeus Fernandez na miyembro naman ng KMU ay kabilang din sa mga itinumba. Kasama na yung binabanggit ninyo kanina. Ano nangyari sa investigasyon dito? Ito, inagawa na ba ng hustisya ito, Karinato? Hanggang ngayon wala yan Walang hustisya yung mga namatay na yan kasi yung una yung failure ng mechanism to monitor and then failure ng Department of Labor na iangat sa Department of Justice na magsampa ng kaso, doon sa mga naimbestiga nila. Sa isang banda pwede sabihin na interesa walang witness, walang ganito. So dapat tuloy-tuloy, no? Kasi hindi na siya parang incidental lang na isa-isa siyang systematic na harassment na nauwi sa patayan na dapat tingnan ng bigyan ng importansya ng gobyerno sa kanilang monitoring at saka investigative arm, no? Yun ang hinihingi naman ng mga manggagawa kung nagkaroon ng ng problema dun sa mga witnesses, di panta rin natin yung NBI, panta rin natin yung PNP. Ang malaking problema kasi namin diyan kaya nagkaroon ng rampant harassment at killing sa panahon ni President Duterte kasi yung implementation ng programa ng NTF-ELCAC na hanggang sa trade union ay sinususpetsahan nila na mga komunista, mga terorista, ang pag-union ay terorismo, etc. So, hanggang doon sa pagkampan namin ng aming karapatan mag-organisa, tinuturing na bahagi ng terroristic activities. Tapos ito pa yung anti-terrorism law na para bang pag nag-organize ka, lumaban ka sa karapatan mo, ay mamarkahan ka, i-red tag ka. No? So yun yung problema. Kaya sabi ka namin,
isa malaking factor dyan sa nangyayaring patayan at saka harassment red tagging, yung programa at aktibidad ng NTF-ELCAC na hanggang sa trade union, ang kanilang silip sa trade union ay para mga terorista kami. So, yan yung problema. At yan ay i-elevate na sa International Labor Organization, nagkaroon dito ng high-level mission, meron ng mga recommendations. Ang problema sa ating gobyerno hanggang sa ngayon, Department of Labor and Employment hindi na-implement to the fullest. Okay, at siguro rekomendasyon nyo na lang po para mapabuti po ang ating ranking dyan, ano? Bukod po dun sa, syempre, paggawad ng hustisya. Makasakali hong pakinggan yung inyong mungkahi. Karanato, go ahead. Simple lang mungkahi namin sa Nagkaisa Labor Coalition, Partido Manggagawa, yung ating Department of Labor and Employment ay manguna na i-implement yung to the fullest yung recommendation ng ILO at bigyan ng pagkakataon through the Department of Labor and Employment na makadialogo ng mga manggagawa yung presidente para may harap. Hanggang sa ngayon, 2 years na 2 years na wala kaming dialogue sa presidente para may harap namin sa kanya concretely ano itong mga recommendations na to, anong kailangan dito at ano ang mga sinasabi namin na kakapusan ng gobyerno para tayo naman ay hindi malagay sa listahan ng ITUC taon-taon. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Ginoong Renato Magtubo. Have a blessed weekend, sir. Salamat po at mabuhay. Mabuhay din po kayo. Atin po nakapanayam si Ginoong Renato Magtubo. Siya po ang National Chairperson ng Partido Manggagawa.